Magandang araw. Welcome to Foundations of Faith Part 1. Ano nga ba ang mahalagang pundasyon ng ating pananampalataya? Bilang panimula, pag-uusapan natin ang kalikasan ng Diyos bilang isang saligan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Lahat ng nalalaman natin tungkol sa Diyos ay mababasa natin sa bawat pahina ng Biblia. Sa panimula pa lamang ng Biblia, patungkol na ito sa Diyos at sa paghahayag niya sa kanyang sarili, mga katangian at naisin sa atin. Sinasalaysay sa atin ng Genesis chapter 1 ang kailangan nating malaman patungkol sa Diyos. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ibig sabihin ay naroon na ang Diyos bilang pinagmulan ng lahat. Nang likhain ng Diyos ang tao, sinabi niya, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Likhain natin. Dito mapapansin nating may kausap ang Diyos, isang Godhead community na tinatawag nating Trinity, ang tatlong persona ng Diyos. Hindi natin makikita sa Biblia ang salitang Trinity, pero makikita natin ang katotohanan na ang Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo na naghahayag sa mga pahina ng buong Biblia. Sa bagong tipan ng Biblia ay makikita nating ganap na naihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng anak na si Kristo Jesus. At malinaw din na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay eternal, walang hanggan. Siya ay ang ating creator o manlilikha. At siya ay omniscient o nakakaalam ng lahat. Siya rin ay omnipresent, kahit saan ay naroon. Siya rin ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Dito rin nagmumula ang mga katangian niyang kagaya ng pag-ibig at hustisya. Ngunit mahalagang naiintindihan natin na kung pag-uusapan ang mga katangian ng Diyos, ay nauunawaan din natin ang kanyang kalikasan. At yon ay tumutukoy sa kanyang tatlong persona. Siya ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Makikita natin ito sa John chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao na si Jesucristo. Bagaman siya ay tao, siya ay walang hanggan gaya ng Diyos Ama at ng banal na Espiritu. Si Jesus, na salita ng Diyos, ay pinanganak sa pamamagitan ng Birhen na si Maria. Bagamat siya ay nagkatawang tao, namuhay siyang may kabanalan. Siya ay pinako sa krus at namatay upang pagbayaran ng ating mga kasalanan. Ngunit binuhay siyang muli ng Diyos Ama matapos sa 3 araw sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa aklat ng Filipos chapter 2 verses 6 to 7, sinasabi, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ito ay upang iligtas tayong mga makasalanan. Ito ang sinasabi sa atin ng Juan 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang bugtong anak na si Jesus. Nang si Jesus ay nabuhay na muli, umakyat siya sa langit at naupo sa kanan ng Ama. Balang araw sa panahon na itinakda ng Ama, siya ay babalik dito sa lupa upang simulan ng kanyang kaharian, upang magapi ang kadiliman. Ang Holy Spirit o Banal na Espiritu o Espiritu Santo ang ikatlong persona ng Diyos. Makikita natin ang tatlong persona ay naroon sa paglikha ng sanlibutan. Sinabi ng Ama, ang salita magkaroon ng liwanag. At sa ikatlong talata, kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. At kung paanong sama-samang lumikha ng tatlong persona ng Diyos sa Genesis, ay gayon din ang kanilang pagsasama-sama sa aklat ng Mateo, kung saan inihayag ng Ama na sinusugo niya ang anak, ang salita, upang magkatawang tao sa pamamagitan ni Maria, na isang birhen na naglihi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay hindi lang isang kapangyarihan or spiritual force or energy. Siya rin ay isang Diyos. Nang tinuruan ni Jesus ang mga alagad kung paano magbautismo ng mga mananampalataya, sinabi niya sa kanila, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Gaya ng isang katauhan, mayroon ding nararamdaman ng banal na Espiritu. Nag-grieve o nagdadalamhati ang Holy Spirit sa tuwing tayo ay magkakasala. Nagkakaaloob din siya ng tunay na kagalakan. Ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay iisang Diyos na may tatlong pambihirang katangian.
walang hanggan at sama-samang tinutupad ang layunin ng kanyang pagkadiyos. Tayo ay pinagpalang tumanggap ng kamanghamanghang mga gawa ng ating Diyos. Napakalaki at napakalawak ng Diyos para unawain natin siya. Pero sa ngayon, aking ipinapanalangin na magkaroon tayo ng pagkakaunawa sa kalikasan ng Diyos na ating sinasamba.